Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 76. Wala, tanggi ng manager ng hotel. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit nabigo. Siguradong hindi siya pinaniwalaan ng dalawang lalaki. Sabihin mo sa kanila na may problema tayo dito, sabi ng isa sa mga lalaki sa isa pa. Ang isa pang lalaki ay tumalikod upang maglakad palabas. Tumingin si Guning sa baril ng lalaki. Hindi pa niya ito sinasakal. Kung kukunin ni Guning ang kanyang baril, walang pagkakataon para sa lalaki na bumaril. Sa madaling salita, ligtas para kay Guning na gawin ito. Binigyan ni Guning ang opisyal ng militar ng nakakaalam na tingin. Naintindihan naman agad ng huli. Ang opisyal ng militar ay namangharin. Ang batang babae na ito ay hindi natakot. Gusto pa niyang kumilos muna. Sa totoo lang, hindi nagtiwala ang opisyal ng militar sa kakayahan ni Guning. Medyo nag-alinlangan siya, ngunit nang makita niya ang hindi maikakailang hitsura ni Guning, agad siyang nakaramdam ng mas kumpiyansa. Kaya naman, bahagyang tumango siya bilang affirmation. Ang batang babae ay naglakas loob na agawin ang baril mula sa isang lalaki, na nagpapakita na siya ay may parehong tapang at kakayahan. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos si Guning. Lumapit siya sa lalaki na parang kidlat at hinawakan ang kamay nito, na may biglang tunog, na bali ang kamay ng lalaki. Samantala, inilabas ng opisyal ng militar ang kanyang baril, pinaputukan ang isa pang lalaki. Bago pa makatunog ang lalaki, agad na nilagyan ni Guning ng tisyo ang kanyang bibig. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ito patungo sa kanyang leeg. Agad na nawalan ng malay ang lalaki. Dahil nilagyan ng silencer ang baril ng opisyal, hindi ito tumunog. Tumpak niyang binaril ang isa pang lalaki sa ulo. Ang lalaki pagkatapos ay tahimik na bumagsak sa lupa. Masyadong mabilis ang lahat para mapansin. Hindi pa rin namalayan ng dalawang lalaki ang nangyari bago sila kapwa napatay. Parehong napabilog ang mga mata ng manager ng hotel at ni Zhou Zhenghong sa gulat. Pakiramdam nila ay nasa panaginip sila. Ang opisyal ng militar sa halip ay nagulat din kay Guning. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang dalaga. Siya ay kahit na magaling at matulin tulad niya. Siya ay nasa hukbo ng hindi bababa sa 10 taon bilang isang senior special commander, at nakaranas ng hindi bababa sa 10 taon ng pagsasanay sa demonyo. Anong klaseng pagsasanay ang pinagdaanan ng babaeng ito? Napaisip ang opisyal ng militar. Ads by Pub Future. Nagtataka man ay hindi na siya nagtanong. It was none of his business after all. Tsaka mas malaki pa ang isda na piniprito niya ngayon. Kailangan na kayong lahat umalis ngayon, sabi ng opisyal ng militar. Huli na ang lahat, sabi ni Guning. Nakita niyang may lumabas sa private room sa tabi. Paglabas ng lalaki ay makikita na niya ang mga bangkay. Sa sandaling iyon, tumakbo si Guning palabas bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita. Nagulat lahat ng ibang tao sa kwarto. Wala silang ideya kung ano ang kanyang gagawin. Gustong tingnan ni Zhou Zhenghong, dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Guninga. Gayunpaman, pinigilan siya ng opisyal ng militar. Sa halip, sinundan siya ng opisyal ng militar. Napansin ni Leng Xiaoteng, sa kabilang panig, na papalabas si Guning. Nang makitang nasa labas si Guning, alam nilang maayos na ang mga tao sa pribadong silidno. Tatlo ngayon, ngunit bakit nagmamadaling lumabas si Guning? Sa gitna ng lahat ng kalituhan, tumakbo si Guning sa pintuan ng pribadong silidno. 4. Sabay tulak ng pinto at lumabas ang isang lalaki. Bago napansin ng lalaki si Guning na paparating, sinaktan siya ni Guning ng malakas. Nawalan ng malay ang lalaki at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay kinuha ni Guning ang kanyang baril. Nang mapanood iyon, si Leng Xiaoteng at ang kanyang mga tao na nakatitig sa screen, pati na rin ang opisyal ng militar na sumunod kay Guning ay nagulat lahat.
Naunawaan na nila ngayon kung bakit sinabi ni Guning na huli na ang lahat. Pero paano niya malalaman na may lumalabas na lalaki? Dahil alam niyang ligtas si Guning, gumaan ang loob ni Leng Xiaoteng. Ngayon ay oras na para kumilos sila. Agad namang lumabas ang tatlo. Sinalubong ng tingin ni Guning ang mga mata ni Leng Xiaoteng ng nagkataon. Nang makita ang kanyang gwapong malamig na mukha, bumilis ang tibok ng puso ni Guning. Pero alam niyang hindi ito ang tamang oras para pahalagahan ang gwapong lalaki. Bumalik ka sa pribadong silid, sabi ni Leng Xiaoteng kay Guning. Kaya kung protektahan ang aking sarili, sagot ni Guning. Hindi siya babalik. Bahagyang kumunot ang noo ni Leng Xiaoteng. Mukhang hindi siya nasisiyahan ngunit hindi na siya nagsalita pa. Tiwala siya na hanggat nandito siya, kaya niyang protektahan ang dalaga. Kaagad pagkatapos noon, tumakbo si Leng Xiaoteng at ang kanyang mga tao sa pribadong silid no. 4. Sunod-sunod na putok ng baril. Nang tumunog ang putok ng baril, nawala sa takot ang buong gusali. Nagtakbuhan ang mga tao, sinusubukang magtago. Medyo yumanig pa ang building. Si Zhou Zhenghong at ang manager ng hotel ay natakot at direktang nagtago sa ilalim ng mesa. Ads by Pub Future. Si Zhou Zhenghong ay labis na nag-aalala kay Guning, ngunit hindi siya nang ahas na lumabas. Bukod dito, hindi siya lumabas dahil sa babala ni Guning. Hindi nagtagal, tumigil ang putok ng baril. Samantala, tumunog din ang mga sirena sa ibaba, ngunit naabisuhan na ang mga pulis at nilinis ang lugar. Bagamat hindi pumasok si Guning sa silid, alam niya ng malinaw kung ano ang nangyayari sa loob dahil ginamit niya ang kanyang jade eyes. 3 lalaki lang ang kasama ni Leng Xiaoteng, habang 7 o 8 lalaki ang kabilang partido. Ngunit para sa sospek, hindi inaasahan ang pagsulpot ni Leng Xiaoteng at ng kanyang mga tauhan. Kaya nang mag-react ang kabilang partido, huli na ang lahat at napatay silang lahat. At si Leng Xiaoteng pati ang kanyang mga tauhan, ay ligtas na lahat. Sila ay kamangha-manghang makapangyarihan. Bagamat natapos na ang misyon, hindi kaagad umalis si Leng Xiaoteng at ang kanyang mga tauhan. Naghihintay sila ng pulis para maibigay nila. Tumalikod si Guning para pumunta sa kanyang pribadong silid. Sinabi niya kay Zhou Zhenghong at sa manager ng hotel na ayos lang ngayon. Boss, okay ka lang ba? Narinig ni Zhou Zhenghong ang boses ni Guning. Agad siyang lumabas mula sa ilalim ng mesa, kasama ang manager ng hotel. Nang makita iyon, parang gusto ni Guning na tumawa, ngunit wala siyang intensyon na pagtawanan sila. Ito ay isang digmaang baril, at lubos na nauunawaan na ang mga tao ay natakot. Okay lang ako, sagot ni Guning. Manager, I suppose kailangan mong isara sandali ang restaurant dahil sa nangyari. Hindi ka namin guguluhin dito, sabi ni Guning. Sige. I'm so sorry about that, miss. Oh, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi nakalimutan ng manager na iniligtas ni Guning ang kanyang buhay. Iniligtas ko rin ang aking sarili, sabi ni Guning. Hindi siya mahinhin, sinabi niya lang ang totoo. Pagkatapos, lumabas si Guning kasama si Zhou Zhenghong, na hindi pa nakaka-recover sa pagkabigla. Pakihintay. Bago sila makalayo, pinigilan sila ni Leng Xiaoteng. Sir, anong meron? Lumingon si Guning. Napatingin siya kay Leng Xiaoteng na naglalakad papunta sa kanya gamit ang malalaking magagandang mata. Parang kaakit-akit ang boses niya. Nanlambot ang lahat ng lalaki. Bumilis din ang tibok ng puso ni Leng Xiaoteng. Napaka-adorable ng babaeng ito. Ngunit mabilis na nawala ang pakiramdam. Lumapit si Leng Xiaoteng kay Guning, iniabot ang kanyang kamay. Ang mga hindi militar o mga tauhan ng pulisya ay hindi pinapayagan na humawak ng baril ng pribado. Kapag nahanap, dapat itong pangasiwaan bilang ilegal na pag-uugali. Nagulat ang lahat. Ano? Ang batang babae na ito ay may baril.
Kabanata 77. Napansin nila na hinablot ni Gunning ang baril ng sospek, ngunit hindi ito ibinigay. Gayunpaman, nag-iwan ng magandang impresyon si Gunning sa kanila dahil malaki ang naitulong niya, kaya hindi na nila ito iniisip. Naniniwala sila na ang batang babae ay nag-usisa lamang tungkol sa isang baril. Nag-atubili si Gunning na gawin ito noong una, ngunit pagkatapos ay nagbitiw siya ng baril mula sa kanyang backpack at ibinalik ito kay Leng Xiaoteng. Hindi mo may tatago sa iyo, ha? Reklamo niya. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Gunning na ilagay ang baril sa silid ng kanyang telepatikong mga mata, kaya kung gusto niyang hanapin ang katawan nito, hindi niya ito maitago. Kaya kailangan niyang ibigay ito sa kanya. Tito Joe, tayo na, tawag ni Gunning kay Zhou Zhenghong na nag-ambala. Agad naman siyang sinundan ni Zhou Zhenghong. Nang mawala si Gunning sa dulo ng daanan, natagpuan ni Leng Xiaoteng ang sospek na nakahandusay sa lupa sa pribadong silidno. 3. Naramdaman niyang may hindi tama. Lumapit siya at hinanap ang katawan ng sospek. Wala. Sa katunayan, may dalang isa pang baril si Gunning, na pag-aari ng sospek na iyon. Kung walang ibang baril si Gunning, hindi siya papayag na ibigay ang unang baril kay Leng Xiaoteng. Nena si Leng Xiaoteng, ngunit hindi nagalit. Tila nagtiwala ito sa kanya at naniniwalang wala itong gagawing masama kaya hindi niya ito hinabol, bagkus ay itinoon niya ang pansin sa mga nangyari sa hotel. Kung tutusin, alam niyang isa itong estudyante mula sa No. 3 high school sa CTF. Lagi niya itong mahahanap mamaya. Boss, ang galing mo. Nang umalis sila sa hotel, sa wakas ay nakabawi si Zhou Zhenghong mula sa pagkabigla. Hinahangaan niya ngayon si Gunning ng higit kaysa dati. Si Gunning ay isa lamang 18 taong gulang na babae. Kung wala akong magagawa, hindi ako mangangahas na maglakad-lakad ng malaya, sabi ni Gunning. Kung wala akong magagawa, hindi ako mangangahas na maglakad-lakad ng malaya, sabi ni Gunning. Tama, sang-ayon ni Zhou Zhenghong kay Gunning. Palagi niyang pinaniniwalaan na si Gunning ay hindi lamang isang ordinaryong babae na may mahusay na katumpakan sa pagsusugal ng bato. Gayunpaman ngayon siya ay nangamuli. Oh boss, anong gusto mong kainin? Hindi pa tayo kumakain, tanong ni Zhou Zhenghong. Ngunit saglit si Gunning, pagkatapos ay nagsabi, kumain tayo ng mainit na kaldero. Oo naman, sagot ni Zhou Zhenghong. Nagpunta sila sa isang food center pagkatapos. Pagkatapos kumain, 12:30 PM na. Ang flight ni Gunning ay aalis ng alas 2 ng hapon kaya kailangan niyang umalis papuntang airport. Bago siya umalis, sinabihan ni Gunning si Zhou Zhenghong na bumili ng kotse para sa kaganhawahan. Pinahintulutan siyang pumili ng kotse na hindi sa loob ng 1,000,000 yuan. Pagkatapos nito, umalis si Gunning. Sa kanyang pagpunta sa airport, naisip ni Gunning na mas mabilis bumili ng bahay kung may kakilala siyang makapangyarihan. Sa mga taong kilala ni Gunning sa CTF, sina An Chen at Qin Yifan lang ang maaasahan. Ang unang pinili ni Gunning ay si Qin Yifan. Hindi niya alam ang background ni An Chen at hindi siya sigurado kung may kakayahan si An Chen na tulungan siya. Kaya, tinawag ni Gunning si Qin Yifan. Kasabay nito, nakaupo si Qin Yifan sa isang kafe kasama si Li Zhenyu. Si Qin Yifan ay isang mature at stable na tao, ngunit kapag nasangkot na ito kay Gunning, biglang magiging masigla si Qin Yifan. Nang dumating ang tawag ni Gunning, natuwa si Qin Yifan na may ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Gunning, ano na? Ang sweet pa niya sa tunog. Nasaksihan ni Li Zhenyu ang lahat ng kanyang mga reaksyon at nakaramdam ng pagkabalisa. Ganoon ba kamahal si Qin Yifan kay Gunning? Bagamat kinasusuklaman niya si Gunning, kailangan niyang aminin na hindi karaniwan si Gunning. Siya ay may magandang hitsura, at hindi mabata na swerte, pati na rin ang talento sa pagsusugal ng bato. Bukod dito, si Li Zhenzen ay umuwi sa bahay na may pagkagulat kahapon. Pagkatapos ay alam niyang si Li Zhenzen ay kumuha ng isang grupo ng mga gangster para turuan si Gunning ng leksyon. Gayunpaman,
Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging maayos si Guning. Tumawag pa siya at nagbanta kay Li Zhenzhen gamit ang telepono ni Liu. Noong una, naisip ni Li Zhenyu na si Liu ay binili ni Guning ng pera. Bagamat may koneksyon siya kay Liu, hindi sila close. Bukod dito, si Liu ay isang gangster na gagawin ang lahat para sa pera. Posibleng ipinagkanulo niya si Li Zhenzhen para sa pera. Ngunit siya mismo ang nagsuri nito kaninang umaga. Si Liu at ang kanyang mga tauhan ay nasugatan ni Guning, at lahat sila ay nasa ospital ngayon. Si Li Zhenyu ay lubos na nabigla. Lampas sa kanyang imahinasyon na ang isang teenager na babae ay maaaring maging napakalakas at mahirap pakitunguhan, ngunit nalilito pa rin siya tungkol sa background ni Guning. Kung siya ay mula sa isang karaniwang pamilya, wala siyang pakialam sa kanya, ngunit kung siya ay mula sa isang makapangyarihang mayamang pamilya, kailangan niyang magdadalawang isip para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Nagpasya si Li Zhenyu na imbestigahan muna si Guning. Sa kabutihang palad, kahit alam ni Guning na si Li Zhenzhen ang nasa likod ng mga gangster na iyon, wala siyang katibayan, kaya hindi kailangang mag-alala ni Li Zhenyu na aidmanda ni Guning ang kanyang kapatid. Well, gusto kong bumili ng 2 bahay na pinalamutian ng maayos sa Fenghua Luxury Mansion. May kilala ka bang makakagawa nito sa lalong madaling panahon? Tanong ni Guning. Masayang sumagot si Qin Yifan, tumawag ka sa tamang tao. Mayroon akong kaibigan na talagang sales manager ng Fenghua Luxury Mansion. Tatawagan ko siya mamaya para tulungan kang pumili ng pinakamagandang lokasyon at bigyan ka ng pinakamalaking diskwento. Alam ni Qin Yifan na si Guning ay may mahigit 100 milyong yuan ng kayamanan, kaya hindi siya nagulat nang sabihin nitong bibili siya ng mga bahay sa Fenghua Luxury Mansion. Bukod dito, nakaramdam siya ng karangalan na humingi ng tulong sa kanya si Guning. Great, maraming salamat. Tinanggap ni Guning ang kabaitan ni Qin Yifan. She don't care about a discount actually, pero hindi rin niya ito tatanggihan. Walang anuman. Ipapadala ko ang kanyang numero sa iyo kapag tapos na ito, sabi ni Qin Yifan. Salamat, sabi ni Guning. Nang ibababa na niya ang tawag, isa pang bagay ang bumungad sa kanya. Nako, muntik ko nang makalimutan. May dala akong esmeralda ngayon, at gusto kong gumawa ng ilang alahas para sa aking pamilya gamit ito. Plano kong ibigay ito sa Yikui Jade Store para tulungan ako niyan kapag bumalik ka na sa CTF. Ano? Nag-cut out ka pa ng jade? Ano ang uri nito? Tuwang-tuwa si Qin Yifan na marinig ang tungkol sa jade na halos mapatalon siya mula sa kanyang upuan. Walang masisisi sa kanya. Naputol na ni Guning ang 2 high-level jade kahapon, nakamangha-mangha. Pero mas nag-cut out pa siya mamaya. Gusto niyang gumawa ng mga alahas para sa kanyang pamilya gamit ito, kaya dapat ito ay isang mataas na antas ng jade. Malalaman mo kapag nakabalik ka na. Siyempre hindi ordinaryo. Sinadya itong ilihim ni Guning. Ngunit para kay Qin Yifan, isa lamang itong balde ng malamig na tubig na bumubuhos sa kanya, at agad na nasira ang kanyang pananabik. Sa halip, sobrang curious siya ngayon. Reklamo niya, paano mo nagagawa sa akin yan? Torture yan. Hindi ako makapaghintay upang makita kung anong uri ito. Babalik ako bukas ng umaga. Mas mabuting isipin mo muna ang iyong ongoing business. Sige. Malapit na ako sa airport. Bye-bye, sabi ni Guning. Mag-iingat ka kung ganoon. Alam ni Qin Yifan na babalik si Guning ngayon, kaya hindi na siya nagulat na nasa airport siya ngayon. Matapos ibaba ni Qin Yifan ang tawag, tinanong siya ni Li Zhenyu nang may makahulugang tingin, iba ang ugali mo sa babaeng si Guning. Sabihin sa akin ang katotohanan. Gusto mo ba siya? Napatulala si Qin Yifan. Pinahahalagahan niya si Guning, ngunit hindi niya alam kung gusto niya mismo si Guning. Masaya at nakaka-relax lang ang pakiramdam niya sa tuwing kasama niya ito. Wala akong ideya. Malabong sagot ni Qin Yifan dahil hindi niya talaga alam. Gayunpaman, ipinakita ng malabo niyang sagot na maaaring gusto niya talaga siya. Bagamat nabigo si Li Zhenyu nang marinig iyon, wala siyang sinabi.
Malinaw niyang alam na itinuring ni Qin Yifan si Li Zenzhen bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi siya gustong pakasalan siya, ngunit may pag-asa pa rin si Li Zhenyu. Nagustuhan ng mga magulang ni Qin Yifan si Li Zenzhen. Umaasa silang lahat kay Qin Yifan na pakasalan si Li Zenzhen, ngunit igagalang din nila ang pinili ni Qin Yifan. Mga ad ng pub future. Kaya naman, hindi maaaring hikayatin ng Li family si Qin Yifan na pakasalan si Li Zenzhen para sa ikabubuti ng kanilang relasyon. Agad na tinawagan ni Qin Yifan ang kanyang kaibigan para tulungan si Guning. Suriin ang pinagmulan ng data na ito, na malalim na nauugnay sa N0V, Elban. Kasabay nito, ipinalabas sa TV ang nangyari sa restaurant. Nagulat lahat ng tao. Gayunpaman, hindi binanggit ng mga balita si Guning. Bagamat malaki ang naitulong ni Guning sa gun war, natakot si Leng Xiaoteng na paghihiganti siya ng ibang mga gangster, kaya inutusan niya silang huwag banggitin ang kanyang pangalan. Sa 3:15 PM, lumapag ang eroplano sa paliparan ng CTF. Tiningnan ni Guning ang kanyang telepono at nakitang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Qin Yifan. Sinabi sa kanya ni Qin Yifan na naayos na niya ang lahat. Nakadikit sa message ang pangalan at numero ng kaibigan niya. Ang lalaki ay tinawag na Wei Jiru. Nagpadala si Guning ng mensahe pabalik upang pasalamatan siya. Nang lumabas si Guning ng airport, tinawag niya si Guman. Sinabi niya sa kanyang ina na nakabalik na siya, ngunit binalak niyang tingnan ang mga bahay bago bumalik sa ospital. Sumakay si Guning ng taxi patungo sa Fenghua Luxury Mansion. Sa kanyang paglalakbay, tinawagan niya si Wei Jiru para magalang na sabihin sa kanya na darating siya at ang kanyang intensyon. Siyempre, hindi tatanggihan ni Wei Jiru ang gayong kumikitang deal. At saka, ipinakilala si Guning ng kanyang mabuting kaibigan kaya natural na ipinakita ni Wei Jiru ang kanyang passion. Ikinagalak kitang makilala. Maaari ko bang itanong, ikaw ba si Miss Gu? Minsang pumasok si Guning sa sales apartment, isang lalaking nasa 30 taong gulang ang bumati sa kanya. Alam na ni Wei Jiru na si Guning ay isang magandang 18 taong gulang na babae, at walang ibang batang babae sa paligid. Halos 100% siyang sigurado na nakilala niya ang tamang tao nang pumasok si Guning. Mga ad ng pub future. Bagamat alam niyang batang babae ang bumibili, labis pa rin siyang nagulat nang makilala niya ng personal si Guning. Napakabata pa ng dalaga, at gusto pa niyang bumili ng 2 bahay. Gayunpaman, dahil siya ay ipinakilala ni Qin Yifan, siya ay dapat na napakayaman. Anyway, magiging magalang si Wei Jiru basta may customer na pumasok, mayaman man siya o hindi. Iyon ang pangunahing kwalifikasyon ng isang manggagawa sa industriya ng serbisyo. Ako si Guning. Ikaw dapat si Mr. Wei, sagot ni Guning. Oo, ako si Wei Jiru. Ikinagalak kitang makilala, Miss Gu. Welcome sa Fenghua Luxury Mansion, sabi ni Wei Jiru kay Guning. Miss Gu, sinabi sa akin ni Yifan ang tungkol sa iyong mga kahilingan. Gayunpaman, sa tingin ko mas mabuting ipakilala muna sa iyo ang kapaligiran ng Fenghua Luxury Mansion. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Ginabayan ni Wei Jiru si Guning sa exhibition hall, at sinabing, ang Fenghua Luxury Mansion ay ang pinaka-high-end na residential area sa CTF. Napakaganda ng lokasyon. Malapit lang sa downtown, pero tahimik. May katamtamang laki na shopping mall sa kabilang kalsada mula sa Fenghua Luxury Mansion. Mayroon ding mga food supermarket, damit, kasangkapan at iba pa sa loob. Marami ring bangko sa paligid kaya napaka-convenient dito. Ang mga pasilidad, pangangalaga at serbisyo sa ari-arian ng Fenghua Luxury Mansion ay lahat ay may mataas na kalidad. Ang Fenghua Luxury Mansion ay binalak sa anumang distrito sa loob ng isang sentral na distrito. Ang bawat distrito ay bumubuo ng isang komunidad na may pagitan ng 4 at 8 gusali na may mga independenteng pintuan. Ang mga residente ay nagkakaroon ng isang card upang makapasok. Ang isang tagalabas ay kailangang makakuha ng gabay o pahintulot ng isang residente dito. Pagkatapos lamang magpaalam sa security guard ay maaring pumasok ang tagalabas syempre.
Posibleng may lihim na sumunod sa isang residente at makapasok, ngunit kung may makakaapekto sa iyo, maaaring tumawag ka agad sa security room. Ilalabas siya ng security guard sa lalong madaling panahon. May mga maliliit na parisukat, halamanan, swimming pool, mga leisure bar, gym at maliliit na supermarket ng pagkain sa loob. Miss Gu, kung gusto mo ng well-decorated house, limited lang ang choices of location and floor, kasi 3 lang ang floor namin na may mga bahay na maganda sa bawat building. Magkaiba ang sahig ng bawat gusali. Mayroong 6 na kabahayan sa bawat palapag, 2 na may 4 na silid tulugan, 2 na may 3 silid tulugan at 2 na may 2 silid tulugan. Kung gusto mo ng 3 silid tulugan na bahay, mayroong 2 pinakamagandang pagpipilian na magagamit. Ang isa ay nasa E-zone, at ang isa ay nasa G-zone. Ang bawat zona ay isang komunidad ng 4 o 5 gusali. Kung papasok ka mula sa gate at lalakad sa pangkalahatang bilis, 10 hanggang 20 minuto lang ang kailangan bago makarating. Gayunpaman, mayroon kaming mga sightseeing na sasakyan sa paligid. Kung dadalhin mo ang kotse, 3 minuto lang. Pagkatapos ay itinuro ni Weijero ang lokasyon para kay Guning. Ang mga bahay ay nasa harap na kalahati ng distrito, at ito ay talagang isang magandang posisyon. Mayroon 5 gusali sa E-zone, at 3 silid tulugan na bahay sa gusali E3. Gayunpaman, wala sila sa parehong palapag. Ang bawat bahay ay 120 metro kwadrado ang laki. Mayroon ding 4 na 3 gusali sa G-zone na may 3 gusali. Silid na bahay sa gusali G2. 2 sa kanila ay nasa 9 na palapag at medyo malaki ang sukat. Ito ay 160 metro kwadrado ang laki na may panloob na hardin, 3 silid at 1 sala, 1 study, 1 kusina at 3 banyo. May malaking balcony sa sala. Narito ang isang modelo ng apartment. Narito tingnan. Pagkasabi nito, ginabayan ni Weijero si Guning sa lugar ng mga modelo. Bago nakita ni Guning ang laki ng mga bahay, nagplano na siyang bumili ng isa sa 160 metro kwadrado. Bagamat pakiramdam niya ay medyo malaki ito para sa kanya at sa kanyang ina, buti na lang at may 2 bahay sa iisang palapag, magiging napakasigla kung lumipat din ang pamilya ni Guching. Si Guning ay lubos na nasisiyahan sa mga bahay na 160 metro kwadrado, ngunit bago siya nagpasya ay nais niyang tingnan muna ang dekorasyon nito. Ang bagamat ang Fenghua Luxury Mansion ay isang high-end na distrito, at ang dekorasyon nito ay mataas din ang kalidad. Mas mabuting tingnan muna ng personal. Sumakay sila sa pamamasyal na sasakyan, at dumating sa loob ng 3 minuto. Maaaring mas mabilis kung walang sumakay at bumaba sa daan. Saka sila sumakay ng elevator papunta sa 9 na palapag. Binuksan ni Weijero ang pinto para kay Guning. Nang makapasok sila, isang panloob na hardin ang nakita. May kabinet ng sapatos sa tabi ng pinto. Ang isang tea table at mga tangke ng isda ay nasa hardin. Gayunpaman, walang isda sa tangke ng isda dahil hindi inookupahan ang bahay. Kabanata 79. Sa sala, may chandelier, sofa, coffee table, carpet, TV cabinet at TV. Ang TV ay 50 pulgada ang laki. Sa hapagkainan, may dining table at mga upuan. Sa kusina, may refrigerator, oven, gas stove, range hood, kaldero at kawali. Lahat sila ay nakaimpake na. Lahat sila ay bago. Ang kulang na lang ay bigas, mantika, asin at suka. Mayroon ding bintana na may ganap na washing machine sa kusina. Sa pag-aaral, may mga aparador, isang mesa, isang maliit na sofa na may 3 upuan at isang maliit na coffee table. Sa master bedroom, may banyo, cloakroom, kama, wardrobe at dressing table. Mayroon ding palikuran, kama, aparador, mesa at upuan sa 2 silid tulugan. Sa 3 silid tulugan, mayroong isang kama, aparador, isang mesa at isang upuan, ngunit walang banyo. Madalas na nilinis ang bahay, kaya malinis at maliwanag, walang alikabok. Gayunpaman,
kung gusto nilang lumipat, kailangan itong linisin muli. Miss Gu, siguraduhin mo. Kaibigan ka ni Yifan kaya hindi ako magsisinungaling sa'yo. Ang dekorasyon dito ay mataas ang pamantayan, at ang kalidad ay napakahusay din. Ang lahat ng kasangkapan ay may mga pagsubok, invoice at warranty card. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Wei Jiru nang may kumpiyansa. Sa totoo lang, alam ni Guning na sila ay may magandang kalidad sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito at paghawak dito. Pumunta sila sa pangalawang bahay mamaya. Ito ay pareho. Pagkatapos ay nagpasya si Guning na bilhin ang dalawang bahay na iyon. Bagamat alam ni Wei Jiru na malaki ang posibilidad na bibilhin ni Guning ang mga bahay, tuwang-tuwa pa rin siya nang marinig ang positibong sagot. Bagamat magkaibigan sina Wei Jiru at Qin Yifan, hindi siya mula sa isang mayamang pamilya. Nakuha niya ang lahat sa pamamagitan ng pagsusumikap. Kapag nakapagbenta siya ng bahay, maaari siyang kumita ng komisyon. Paanong hindi siya magiging masaya? Mga ad ng Pub Future. Si Wei Jiru ay naging sales manager ng Fenghua Luxury Mansion, na isang malaking kumpanya ng real estate, sa murang edad. Siya ay isang napakahusay na tao. Miss Gu, gusto mo bang magbayad ng buong bayad o installment? Tanong ni Wei Jiru. Buong bayad, sagot ni Guning. Nagulat na naman si Wei Jiru. Buong bayad. 260 metro kwadrado, malalaking bahay na pinalatian ng maayos sa harapan ay kulang ng humigit kumulang 13 milyong yuan. Tiyak na sobrang yaman ng babaeng ito. Sa totoo lang, kahit na ang Fenghua Luxury Mansion ay isang high-end na residential area at karamihan sa mga taong nakatira dito ay mayaman, marami sa kanila ang nagbayad ng installment. Mayroong 2,000 kabahayan sa Fenghua Luxury Mansion sa kasalukuyan, ngunit 12 lamang sa kanila ang nagbayad sa pamamagitan ng buong bayad. Maging ang mga may 12 milyong yuan ng kayamanan ay nagbayad ng installment. Maaaring kunin ng mga nagbebenta ang komisyon mula sa interes, at ang kabuuang komisyon ay mas mataas kaysa sa kabuuang bayad. Ngunit walang nakakaalam kung hanggang kailan nila mananatili ang kanilang trabaho. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay na magkaroon ng isang kabuuang komisyon ng sabay-sabay. Ang mga may-ari ng dalawang bahay na iyon ay hindi magiging iisang tao. Isang kopya lang ng isa sa mga ID card nila ang dala ko, kaya bibili muna ako, at babayaran ko ang isa pa. Babayaran ko ang buong halaga bukas, sabi ni Guning. Walang problema, sagot ni Wei Jiru. Pagkatapos ay tinulungan niya si Guning sa legal na pamamaraan. Naghanda na si Guning ng kopya ng ID card ni Guman. Isinulat lamang niya ang pangalan ni Guman sa sertipiko ng pagmamay-ari ng ari-arian. Dahil ang unang bahay ay binayaran ng isang beses na pagbabayad, kopya lamang ng ID card ang kailangan. Ang pangalawa ay medyo mahirap. Dahil ito ay isang bahay na binili pagkatapos ng kasal, kinakailangan na magkaroon ng rehistro ng sambahayan, isang ID card at isang sertipiko ng kasal. Hindi lamang isusulat ni Guning ang pangalan ni Gu Qing sa sertipiko ng pagmamay-ari ng ari-arian dahil sa kanilang matalik na relasyon. Alam din niya na ang kanyang tiyuhin na si Jiang Shu ay isang mabuting tao, na nagtrato kay Gu Qing at Jiang Xinyo ng napakahusay. Kaya, hindi itinuring ni Guning si Jiang Shu bilang isang tagalabas. Miss Gu, pareho ang iyong pinalamutian na mga bahay ay 165 metro kwadrado ang laki. Ang kabuoang presyo ay 13.6 milyong yuan. Pagkatapos ng pinakamalaking diskwento na maibibigay ko sa iyo, ito ay 12.92 milyong yuan sa kabuuan, sabi ni Wei Jiru. Maraming salamat, buong pusong pasasalamat ni Guning sa kanya. Alam ni Guning na ginawa ng lalaki ang kanyang makakaya. At na-appreciate niya ang ginawa ng lalaki para sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Bukod pa rito, malamang na makakuha lamang si Wei Jiru ng 100,000 yuan mula sa deal na iyon. Ang kabuoang halaga ng isang bahay ay 6.45 milyong yuan, at ang deposito para sa isa pa ay 100,000 yuan. Kaya Miss Gu, kailangan mong magbayad ng 6.55 milyong yuan ngayon, sabi ni Wei Jiru.
Nang igiyan ni Wei Jiru si Guning sa counter, nagulat ang cashier. Ano? Buong bayad. Dapat super mayaman ang bibili. Hindi nagtagal, natapos ni Wei Jiru ang lahat ng legal na dokumento. Nasa Guning na ang susi ng bahay na lilipatan nila ni Guman ngayon. Talagang gumaling na si Guman at handa nang umalis sa ospital. Bago umalis si Guning, nag-iwan siya ng susi kay Wei Jiru. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang makahanap ng isang oras-oras na manggagawa. Nais niyang linisin muli ang bahay bago siya lumipat. Madali itong mahawakan ni Wei Jiru. Nang wala na si Guning, ang balita na nagbenta si Wei Jiru ng bahay na binayaran ng buong bayad ay sumabog sa buong sales hall. Tinanong nilang lahat si Wei Jiru kung paano niya ito ginawa. Hindi ito inilihim ni Wei Jiru. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na ang bumibili ay kaibigan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na binalak ng buyer na bumili ng 2 bahay sa pamamagitan ng buong bayad ngayon. Ngunit wala siyang lahat ng mga dokumento sa kanya, kaya nagbabayad muna siya ng deposito. Babalik siya bukas. Nagulat na naman ang lahat. Tiyak na sobrang yaman ng babaeng iyon. 5:30 PM na nang umalis si Guning. Agad niyang tinawagan si Guman para imbitahan ang pamilya ni Guching. Sinadya niyang kumain ng tanghalian kasama silang lahat para magdiwang. Nagkataon, ang pamilya ni Guching ay nasa ospital kasama si Guman ngayon. Kaya naman, nagpasya si Guning na dumiretso sa ospital. Nagplano siyang bisitahin muna si Guman, pagkatapos ay bumili ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagbabalik. Sumakay siya ng taxi papuntang ospital. Ang Fenghua Luxury Mansion ay hindi kalayuan sa ospital. Inabot lang ng 12 minuto bago makarating sa ospital kung walang traffic, pero rush hour na ngayon kaya inabot ng halos kalahating oras si Guning. Pagdating niya sa ospital, tinawagan niya si Anchen. Sinabi niya kay Anchen na aalis na ang kanyang ina, at gusto rin niyang imbitahan si Anchen para kumain kapag libre na siya. Nais ding bayaran ni Guning si Anchen para sa bayad sa pagpasok. Tumanggi si Anchen na kunin ang pera ni Guning. Ito ay hindi gaanong sa kanya. Bukod pa rito, iniligtas ni Guning ang kanyang buhay, na higit na hindi mabibili ng salapi. Ngunit tinanggap niya na kumain kasama si Guning. Sa totoo lang gusto niyang makipagkaibigan kay Guning. Hindi nakipagtalo si Guning kay Anchen sa telepono. Siya pa rin ang magbabayad sa kanya. Natapos ni Guning ang pamamaraan ng paglabas bago siya umakyat. Sa silid ng pasyente, isa-isang binati ni Guning ang pamilya ni Guching. Natuwa si Guning na makitang tumaba ang kanyang ina at mas masigla kaysa dati. Sinabi ni Guman kina Guching at Jiangshu na lumabas si Guning upang maghanap ng bahay. Ningning, nakahanap ka na ba ng bahay? Tinanong ni Guching si Guning kung kailan siya pumasok. Kung nabigo si Guning na makahanap ng bahay, determinado si Guching na manatili sila sa kanyang pamilya upang magkaroon sila ng maraming oras upang makahanap ng tirahan mamaya. Ako ang nagtatag nito, sagot ni Guning. Talaga? Mabuti yan. Saan ang bahay? Ligtas ba ito? Magkano ang gastos sa isang buwan? Tanong ni Guching. Nasiyahan si Guning sa pagtanggap ng kabaitan at pangangalaga mula kay Guching. Ngumiti siya ng may init. Nasa paligid ng Yue Road. Ito ay ligtas at ang presyo ay katanggap-tanggap. Hindi sinabi ni Guning sa kanila ang mga detalye. Hindi iyon ang tamang oras. Dahil alam niyang bibili si Guning sa halip na magrente ng bahay, nagulat si Guman. Ang Yue Road ay malapit sa downtown na may mas maraming block kaysa sa Fenghua Luxury Mansion. Siyempre, hindi iniisip ni Guman ang Fenghua Luxury Mansion, ngunit ang iba pang mga bahay doon ay hindi rin mura. Ang isang bahay ay hindi bababa sa 2 milyong yuan. Hindi pa ba plano ni Ningning na maglaan ng pera para puhunan? Si Guman ay palaging naniniwala na si Guning ay bibili ng bahay sa isang malayong lugar sa halagang 1 milyong yuan sa pinakamaraming halaga. Binigyan ni Guning ang kanyang ina ng nakaaaliw na tingin. Ayaw niyang ipaliwanag ang lahat sa kanila ngayon. Bagamat nagulat si Guman,
masaya rin siyang makita na si Guning ay makakapagdesisyon ng mag-isa. Pagkatapos ay idinagdag ni Guning, natapos ko na ang mga dokumento sa paglabas. Ngayon, mag-impake na tayo at umuwi. Tere, mag-celebrate tayo. Oh, pwede na ba umalis si Guman? Iyan ay napakahusay. Dapat tayong mag-celebrate. Natuwa ang lahat na malaman na nakahanap ng bahay si Guning, at handa nang umalis si Guman sa ospital. Naisip ni Guching na si Guning at Guman ay malamang na nasa isang mahigpit na budget ngayon, pagkatapos nilang bayaran ang admission at ang bayad sa VIP room ng pasyente. Kaya inimbitahan niya sila sa sarili niyang inisyatiba. Itong pagkain ay nasa akin. Walang makikipagkompetensya sa akin para dyan. Hindi. Dapat sa akin ang pagkain na ito. Ngayon, kailangan mong maging handa sa pag-iisip, dahil mayroon akong ilang pangangailangang balita na sasabihin sa iyo mamaya, seryosong sabi ni Guning. Anong balita? Si Guching at Jiang Shu ay medyo nag-aalala nang makita si Guning na may suot na seryosong mukha. Gayunpaman, kahit na seryoso ang mukha ni Guning, wala talagang mali. Kaya't bahagyang nakahinga sina Guching at Jiang Shu. Si Guman lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ngunit kung alam ni Guman na nakabili si Guning ng 2 bahay sa pinakamahal na lugar sa CTF, siguradong mabigla siya. Para naman kay Jiang Shinyo, na-curious siya, ngunit hindi na nag-isip pa. Umuwi na tayo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa ibang pagkakataon, udyok ni Guning. Dahil ayaw sabihin ni Guning sa kanila ngayon, itinikom nilang lahat ang kanilang mga bibig at nagsimulang mag-impake. Ningning, sino ang nagpadala ng mga iyan sa iyo? Masyado silang marami, at dapat mahal. Hindi natuklasan ni Guching ang mga reg along na tanggap ni Guning hanggang ngayon. Ang ilan ay mula sa aking mga keskwela, ang ilan ay mula sa isang doktor na kaibigan ko sa ospital na ito, sagot ni Guning. Schoolmates. Siguradong napakayaman nila, gulat na sabi ni Guching. Wala nang ibang sinabi si Guning. Bumaba sila at tumawag ng taxi si Guning habang papalabas. Bago pa man sila makalabas ng ospital ay naghihintay na sa kanila ang sasakyan sa labas. Nang huminto ang sasakyan sa Fenghua Luxury Mansion, namangha ang lahat sa mga mag-agarang gusali nito. Halos maniwala sila na doon sila lilipat, pero wala talagang naniwala. Lampas sa kanilang imahinasyon na si Guning ay nakabili o umupa ng bahay dito. Gayunpaman, mayroon lamang mga matataas na gusali, shopping mall o hotel sa paligid maliban sa mga mag-agarang bahay na tirahan. Sa pag-iisip niyan, nagtanong si Guching, Ningning, mayroon bang mauupahang bahay dito? Kahit si Guman ay hindi maintindihan kung bakit sila dinala ni Guning dito. Marami tayong kulang sa pang-araw-araw na pangangailangan ngayon kaya pumunta muna tayo sa supermarket, sabi ni Guning. Pagkarinig nun, naintindihan agad ng lahat. Sinabi ni Guching, oh, tama. Nangungupahan ka lang ng bagong bahay. Dapat wala sa loob. Pagkatapos, pumasok ang grupo nila sa supermarket. Pangunahing binili nila ang mga kusinilya, sangkap at pagkain, gayon din ang ilan pang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Guning ay bumili mismo ng 3 sheet set. Hindi nila mabili ang lahat ng kailangan nila sa ganoong kaikling panahon, kaya lahat ng kailangan nila para sa araw na ito ay binili na lang nila. Si Guman ay umalis na sa kanyang trabaho. Binalak ni Guning na bigyan siya ng credit card na may limitasyon ng 1,000,000 yuan mamaya, para mabili niya ang anumang gusto niya. Nang magbayad sila, ang iba ay naghihintay sa labas habang si Guning ang nagbayad ng bayarin. Walang ibang nakakaalam kung magkano ang nagastos nila. Lahat sila ay lumabas ng supermarket na may dala-dalang malalaki at maliliit na bag. Dahil si Guning lang ang nakakaalam ng direksyon. Lahat ay sumunod sa kanya, ngunit nang makarating sila sa gate ng Fenghua Luxury Mansion, lahat ay tumigil at napabilog ang kanilang mga mata sa gulat. Ningning, sasabihin mo ba sa amin na nasa loob ang bahay mo? Hindi makapaniwala si Guching sa kanyang mga mata. Ningning, napakamahal ng presyo ng bahay dito, ikaw. Maging si Guman ay hindi na makatahimik ngayon. Naguguluhan siya. Pakiusap, huwag na tayong mag-usap sa labas. Pasok muna tayo.
Ipinapangako ko na sasabihin ko sa iyo ang lahat kapag nasa bahay na tayo, sabi ni Guning sa hindi maikakailang tono. Ang iba ay kinakabahan na sinusundan si Guning na pumasok sa loob pagkatapos. Kahit pumasok na sila, hindi pa rin sila makapaniwalang totoo. Sumakay sila sa isang pamamasyal na sasakyan, at lahat ay namamangha sa tanawin. Hindi sila kailanman maniniwala na magkakaroon sila ng pagkakataong tumuntong sa Fenghua Luxury Mansion sa buong buhay nila. Huminto ang sasakyan sa G-Zone. Lumabas silang lahat at pumasok sa loob. Habang nasa daan, ang iba ay may hindi mabilang na mga katanungan sa isip, lalo na ang pamilya ni Guching. Gayunpaman, alam nilang walang sasabihin si Guning hanggat hindi sila nakauwi. Pumunta sila sa ika-9 na palapagsakay ng elevator. Inilabas ni Guning ang susi at binuksan ang pinto ng kanyang bahay. 901 iyon. Nang bumukas ang pinto, pumasok silang lahat.